Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So, una sa lahat, medyo maingay ho ang audio natin gawa ng may naglalaro ng mga bata at may nag-uusap ho sa labas ng bahay. Maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. At pasensya na kayo, ngayon lang ho tayo nakapag-update kasi kahapon wala tayong update, medyo masama ho ang pakiramdam ng host nyo. Pero ngayon, okay na ho tayo. So, ito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Ito yung naging banat ni Jeffrey Siles sa Dilaw at Kakamping. Oo. So, alam naman po natin sa November 30 is may rally nga ho tayo na kung saan ang ating panawagan ay kontra corruption pa rin. So, ito ho mga ka-action, mga kakamping. Bago ho ako magpatuloy, panoorin at pakinggan po muna natin ito si Siles. Ang Luneta po, huwag kayong pumunta doon. Kasi naratibo po yan ng mga dilaw, ng mga pink, at ng mga komunista na sinakyan nila ang pagtitipon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ayaw nilang pababain si Marcos. Gusto nilang manatili lang ang adik at magnanakaw na presidente dahil ang papalit daw si Sara Duterte. Wow, what a kind of logic. So, hindi po interest ng taong bayan ang bitbit ng mga nandun sa Luneta na nagpapamagaling sila ngayon, lalo na pong grupo ng CPP, NPA, NDF na grupo, itong bayan, bayad muna, at mga party list nila. At lahat po ng grupo ng mga dilawan, pinklawan, sila Virus, sila Dilimaw, nandun po. At ang panawagan nila, anti-corruption lang. At sinakyan nila ang pagtitipon ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. But they are not bringing the real call of the people na dapat lumayas na at palayasin si Marcos Jr. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na ho natin ang naging banat ni Jeffrey Siles sa atin ng mga dilaw at kakamping. O ayon sa kanya, hindi daw interes ng bayan ang mga bitbit. Oo, dahil ayaw daw natin na pababain si Mr. President Bongbong Marcos. Talagang ayaw na ayaw ho namin na bumaba si Mr. President Bongbong Marcos, tapos ang ipapalit nyo ang inyong iniidolo. Hindi ho kami papayag na bumaba si Mr. President Bongbong Marcos. Sabi nga namin ng mga kakamping, mas gusto pa namin na patapusin namin si Mr. President sa kanyang termino hanggang 2028. Di ba? O, kayo, ano bang inyong naging agenda? Diba? Marcos resign, Marcos resign. BBM resign, BBM resign. Diba? O, sa tingin nyo ba, pangkalahatan din ang inyong panawagan? Eh, ito ho, ang panawagan namin, pangkalahatan ho yan. Diba? Ang makabeneficiary yan, lahat ng mga Pilipino dahil accountability ho ang aming panawagan. Eh, kayo, ang isa nyong agenda, Marcos resign, BBM resign. O, sino ba ang, ang papalit? O di ang inyong iniidolo. O, ngayon, tuwang-tuwa kayo kapag ang iniidolo nyo ang makaupo. Sus, Maria Josep. Tama po kayo. Wala ho talaga kaming balak na manawagan na pababain si Mr. President Bongbong Marcos. Diba? Kasi alam natin na ang papalit lang naman ay si BP Sara, na kung saan may mga issue din na kinakaharap. Diba? Sasabihin mo, adik si Mr. President, magnanakaw si Mr. President. Dapat may mga ebidensya kayo. Kasi kung may mga ebidensya ho kayo, siyempre kami magko-call out din. Diba? Manawagan din. Wala ho kayong ebidensya Diba? O alam naman ho natin na itong mga DDS, no? Masakit ang loob nila na hindi tayo sumasama sa kanilang panawagan na Marcos resign, BBM resign. Kaya, ito na ang banat sa atin. Hindi daw interes ng bayan ang mga bit-bit natin. Maria Josep. Alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot lang isipin. Alam nyo, na noong 2022, tinalo nyo ang manok namin na si Mayor Leni Robredo. Diba? Nagsanib puwersa kayo, loyalista, at saka DDS supporters. Diba? Pero ito yung nakakahanga sa amin ng mga kakamping.
Hindi man namin binoto si Mr. President Bongbong Marcos noong 2022, pero nagawa namin na i-appreciate at suportahan ang kanyang mga magagandang programa. Kayo nga dapat, kahit ganito ang sitwasyon ni BP Sara at ni Mr. President Bongbong Marcos, kung totoong bayan ang pinaglalaban nyo, dapat marunong din po kayo mag-appreciate o suportahan lamang ang mga magagandang programa ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Kami nga ng mga kakamping nagawa namin na suportahan eh. Di ba? Tapos nagbibigay din kami ng reaction kapag kailangan na namin mag-react, di ba? Kung ano, ang hirap kasi mga ka-action kapag panatiko ka. Halimbawa ko sarili ko, halimbawa ako masyadong panatiko, halimbawa, no? Kay BP Leni halimbawa, kay former Vice President Leni halimbawa, kung panatiko ako. Kapag panatiko kasi ay ang isang tao, wala kang makikitang mali. Kasi iniidolo mo yan eh. Panatiko ka nga eh. Di ba? Pag once na panatiko ka, hindi bayan ang pinaglalaban mo, kung hindi ang isang tao. Di ba? Mas maganda kasi na kahit iniidolo mo, kapag hindi ka panatiko, talagang halimbawa kung may issue, ikaw mismo magko-call out ka. Ikaw mismo manawagan ka. Di ba? Yun yung napakahirap kapag panatiko ka. Di ba? But anyway, so alam naman po natin na may rally din pa rin itong mga DDS sa Tirte. Ewan natin kung saan sila pwesto, baka naman sa People Power Monument, pero freedom nila yun. Basta tayo mga ka-action, mga kakampeng, no? Suportahan natin si Mr. President Bongbong Marcos hanggang matapos ang kanyang termino. Ngayon halimbawa kung may mga gagawin si Mr. President na hindi naman at kailangan natin magboses po tayo, di ba? Dahil bayan po ang pinaglalaban natin. Sa ngayon, suportahan ho natin si Mr. President Bongbong Marcos, no? Sa kanyang mga magagandang programa. Total, itong usapin sa mga di umanong sangkot, di ba? Ang iba may mga arrest warrant na. Kaya maraming salamat sa inyo, Mr. President Bongbong Marcos, sa inyong pagtindig, sa inyong sinabi, no? Kaya inaasahan ho namin yan, Mr. President Bongbong Marcos. So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!